Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita si Santo Tomas de Aquino, isang parit pantas ng ating inang simbahan. Siya po'y nabuhay noong ika-13 siglo. Sa edad na 5 ay pinadala siya na kagad ng kanyang mga magulang sa isang Benedictine monastery sa Monte Cassino upang doon ay tumanggap ng kanyang edukasyon at umaasa na balang araw ay magiging abot o pinakapinuno ng Benedictine Monastery noong panahong iyon. Pero paglipas ng ilang taon ay pinag-aral siya ng mga Benedictine sa Universidad ng Naples. Pero nabago ang kanyang isip sa kadahilan ng salita isang maging Benedictine ay lumipas siya sa orden ng mga Dominicans. Noong una ay ang kanyang mga magulang at ang mga Benedictines ay hindi ito nagustuhan, kung kahit ang kanyang ama sa pagnanais sa mabagong ang kanyang naging desisyon ay kinulong siya sa kanilang kastilyo sa loob ng 1 taon sa pag-asa na mababago ito, kundi hindi ito nabago. Kung kaya sa huli ay pumayag na rin sila na maging Dominican si Santo Tomas de Aquino at isa siya sa masasabi nating pinakamarunong na naging Katoliko sa kadahilan ng sa kanyang pong pag-aaral, hindi sa kanyang pagiging pari ay napakarami niyang mga libro na naisulat tungkol sa pananampalataya at ang naging tanyag dito na tawag nating Summa Theologica na magpahanggang yun ay ginagamit sa pag-aaral ng mga partikular po ng mga nagpapari. Yung kanyang sinulat na kung saan itinaglalaman ng katuruan tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Siyang patron ng mga universidad at din po ng mga professors. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng Banal na Misa, katupang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkulob mong ang itinuro niya ay aming matutuhan
at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ang iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batseba, anak ni Eliam at asawa ng Hetiyong si Orias. Ipinakuha niya si Batseba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay naglihi, kaya't pinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Joab at ang mga hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at magpahinga, pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay." Lumakad si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Nalaman nito ni David. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at pinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad, "Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay." Nagmanman si Joab sa lungsod ng kanilang kinubkob at sa gawing mababangis ang kaaway, doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, "Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway." Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama, nabuhat ng iluwal, makasalanan nang ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa, ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin,
lahat kong nagawang masamay pawiin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siya nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahitig sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, iti nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng mga maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila na hindi gumagamit ng mga talinhaga, ngunit ipiniliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Itong pasimula po ng linggo sa ating unang pagbasa ay ating natunghayan ang pagtatagumpay ni David laban kay Goliath. Kaya nga unti-unti ay sumikat si David at eventually ay naging hari siya. Nagtagumpay si David laban kay Goliath at gayon din sa mga Filisteo na kalaban ng mga Israelita. Kayon sa ating unang pagbasa, ating natunghayan muli si David. Actually, ngayong buong linggo ito si David at nung nakarang linggo si David pa rin ang ating napapakinggan. Muli ay humarap si David sa isang Goliath. Pero hindi Goliath na totoo, kundi ito yung Goliath ng tukso at pagkakasala. Yung Goliath ng tukso at ng pagkakasala. Dahil ang ating unang pagbasa ay naglaman ng kasalanang nagawa ni David. Ito yung nagawang kasalanan ni David na naging hudyat na rin unti-unti ng pagbagsak ng kanyang paghahari. Bagamat dumating sa punto na humingi siya ng tawad sa Diyos dahil sa kasalanan ng kanyang ginawa at pinatawad naman siya ng Diyos, pero ang kanyang kasalanan ay naging sani ng unti-unting pagbagsak ng kanyang paghahari.
Mga kapatid, ang kasalanan ni David ay hindi lang itong natunghayan natin dahil marami pang naging kasalanan si David. Unay ito, yung kanyang pangangalunya. Meron pang si Bathsheba siyang naging daan upang hindi ito maging tapat sa kanyang asawang si Urias. At siya rin ang naging daan upang si Urias ay mapatay. Dahil siya pinalagay ni David sa pinakaunahan ng digmaan na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Siya rin ang naging dahilan upang magkasala ang iba pa niyang mga kasama at gayon din ay mapagtakpan ang kanyang mga pagkakasala. Kaya makita natin dito na yung isang kasalanang malaki ni David ay umusbong pa na iba pang mga kasalanan na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ngayon, sa ating ebanghelyo, muli ay ating natunghayan ang mga talinhaga na ginamit ni Jesus upang magturo sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Nagtuturo siya sa pamamagitan nito sa pamamaraang maunawa nito ng mga tao. At sarili niya niyang tinuturo at pinaliliwanag sa kanyang mga alagad. Kaya doon sa ating pong ebanghelyo, isa sa mga talinhagay namin dito muli ng Panginoon ay tungkol sa paghahasik. Pero dito, ang binigyan din dito ng Panginoon ay hindi nalalaman nung magsasaka kung paano tutubo at lalago ang binhi. Dahil yung magsasaka, hindi naman niya talaga babantayan araw-araw, oras-oras. Bagkus, pagkatapos siya itong itanim, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Maring balikan niya ito para diligan, ayusin, pero hindi niya napapasin at nalalaman kung paano ito lumalago at lumalaki. Hindi niya ito alam kung paano lumalago at lumalaki. At yan mga kapatid, ang madalas hindi natin nakikita rin kapag tayo ay nagkakasala. Madalas iniisip natin ang kasalanan ay isolated case natin o personal isolated case. Pero di natin kagad napapansin na kapag tayo nagkakasala, may social dimension ito. Nangangahulugan, hindi lang tayo ang naapektuhan ng pagkakasala natin, bagkus naapektuhan din ito ang ibang tao at lalo tigit ang simbahan, ang katawang mistiko ng ating Panginoon. Maring tayo, pag tayo nagkasala, lumalayo tayo sa Diyos. Yan yung kauna-unahang epekto ng pagkakasala. At aware tayo diyan. Pero minsan di tayo nagiging aware diyan. Kaya minsan, kapag tayo nagkakasala, para bagang hindi tayo nakukonsyensya. Yan ang nakakatakot. Yan ang nakakapangamba. Na kapag tayo nagkasala, hindi tayo nakukonsyensya, there's no more guilt feeling. Pero ano yung natawag nating social dimension dito? Yung naapektuhan din ng ating kapwa sa papaanong pamamaraan. Hindi tayo nagsisilbing mabuting halimbawa para sa kanila. Hindi tayo nagsisilbing mabuting halimbawa para sa kanila. Lalo tigit siguro kapag ang kasalanan na nagagawa natin ay nakikita ng mga bata. Lalo tigit kapag ang kasalanan, pagkakamali na nagagawa natin ay nakikita ng mga bata. Iba sabi nga natin, anumang ginagawa natin na mali, pero nakikita ng mga bata, nagmimistulang tama ito sa mga bata. Bakit? Kasi ginagawa ng mga nakakatanda. Yung mga pagkakamali nating nagagawa, pag nakikita ito ng mga bata, nagmimistulang tama ito sa kanila dahil nga nakikita nilang ginagawa natin ito. At hindi lang ang iba ang naapekto nito, maging ang simbahan. Di ba sabi ko nga sa inyo last Sunday, ang simbahan ay binubuo, hindi ng struktura, kundi ng bawat isa sa atin.
naapekto nitong katawang mistiko ng ating Panginoon. Ito yung natawag nating ripple effect ng kasalanang nagagawa ng bawat isa sa atin. Kaya ang panawagan parati sa atin ay yung pagsisisi at pagbalik loob. Pero hindi doon nagtatapos, doon sa repentance. Kundi simula pa lamang. Simula ng pagsasaayos. Pagsasaayos ng nasirang nagawa natin, pagpupuno ng mga pagkukulang na nagawa natin. Mga kapatid, nandiyan ang kasalanan, nandiyan ang tukso. Pero huwag din natin kalilimutan, nandiyan ang Diyos, nandiyan ang Kanyang biyaya upang tulungan tayo. Sa harap ng kasalanan, maring misa isipin natin kaya natin. Pero ang katotohanan, hindi. Mahina tayo. Kaya patuloy tayong ginagabay at pinalalakas ng Panginoon at gayon din ang kahalagahan ng patuloy nating pakikiisa sa simbahan at hindi sa Diyos upang tayo, salit na magkasala, ay higit na matuon ang ating sarili sa paggawa ng kabutihan. Amen. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos sa mga nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay, ating itutugon. Banal na maghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus, asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni na Isaiah Gabriel de Guzman at Eladio Cervantes at pamilya. Patuloy nating dalangin ang natatanging kahilingan ni Ina de Leon para sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Julie Cruz, Rica del Castillo. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Baby Basti Tuason at hindi na lahat ng mga tinamaan ng sakit na dulot ng COVID-19. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Father Ramon Orlando Rufino, Miguela Regalado, Vicente, Lucila, Mina Flor, Apolonio, Arcadia at Angel. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating tensyon at panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si Santo Tomas de Aquino ay ginugunita at ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanya itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupulit pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila yung mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kataasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay,
Tinubuhos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis saming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Santo Tomas de Aquino, at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling manakagagaling na utos sa tulo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama.
Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you all. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay Santo Tomas de Aquino, kami matuto ng maasa ang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita si Santo Tomas de Aquino, isang parit pantas ng ating inang simbahan. Siya po'y nabuhay noong 13 siglo. Sa edad na 5 ay pinadala siya na kagad ng kanyang mga magulang sa isang Benedictine monastery sa Monte Cassino upang doon ay tumanggap ng kanyang edukasyon at umaasa na balang araw ay magiging abot o pinakapinuno ng Benedictine Monastery noong panahong iyon. Pero paglipas ng ilang taon ay pinag-aral siya ng mga Benedictine sa Universidad ng Naples. Pero nabago ang kanyang isip sa kadahilan ng salita sa maging Benedictine ay lumipas siya sa orden ng mga Dominicans. Noong una ay ang kanyang mga magulang at ang mga Benedictines ay hindi ito nagustuhan kung kahit ang kanyang ama sa pagnanais sa mabagong ang kanyang naging desisyon ay kinulong siya sa kanilang kastilyo sa loob ng 1 taon sa pag-asa na mababago ito, kulit hindi ito nabago. Kung kaya sa huli ay pumayag na rin sila na maging Dominican si Santo Tomas de Aquino at isa siya sa masasabi nating pinakamarunong na naging Katoliko sa kadahilan ng sa kanyang pong pag-aaral, hindi sa kanyang pagiging pari ay napakarami niyang mga libro na naisulat tungkol sa pananampalataya at ang naging tanyag dito na tawag nating Summa Theologica na magpahanggang yun ay ginagamit sa pag-aaral ng mga partikular po ng mga nagpapari. Yung kanya sinulat na kung saan itinaglalaman ng katuruan tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Siyang patron ng mga universidad at din po ng mga professors. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, katupang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami.
kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkulob mong ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ang iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batseba, anak ni Eliam at asawa ng Hetiyong si Orias. Ipinakuha niya si Batseba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay naglihi, kaya't pinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Joab at ang mga hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at magpahinga, pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay." Lumakad si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Nalaman nito ni David. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at pinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad, "Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay." Nagmanman si Joab sa lungsod ng kanilang kinubkob at sa gawing mababangis ang kaaway, doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, "Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway." Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay
at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama, nabuhat ng iluwal, makasalanan nang ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa, ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siya nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahitig sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, iti nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng mga maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila na hindi gumagamit ng mga talinhaga, ngunit ipiniliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Itong pasimula po ng linggo sa ating unang pagbasa ay ating natunghayan ang pagtatagumpay ni David laban kay Goliath. Kaya nga unti-unti ay sumikat si David at eventually ay naging hari siya. Nagtagumpay si David laban kay Goliath at yun din sa mga Filisteo na kalaban ng mga Israelita. Kayon sa ating unang pagbasa, ating natunghayan muli si David. Actually, ngayong buong linggo ito si David at nung nakarang linggo si David pa rin ang ating napapakinggan. Muli ay humarap si David sa isang Goliath. Pero hindi Goliath na totoo, kundi ito yung Goliath ng tukso at pagkakasala. Yung Goliath ng tukso at ng pagkakasala.
sala. Dahil ang ating unang pagbasa ay naglaman ng kasalanang nagawa ni David. Ito yung nagawang kasalanan ni David na naging hudyat na rin unti-unti ng pagbagsak ng kanyang paghahari. Bagamat dumating sa punto na humingi siya ng tawad sa Diyos dahil sa kasalanan ng kanyang ginawa at pinatawad naman siya ng Diyos, pero ang kanyang kasalanan ay naging sani ng unti-unting pagbagsak ng kanyang paghahari. Mga kapatid, ang kasalanan ni David ay hindi lang itong natunghayan natin dahil marami pang naging kasalanan si David. Unay ito, yung kanyang pangangalunya. Meron pang si Bathsheba siyang naging daan upang hindi ito maging tapat sa kanyang asawang si Urias. At siya rin ang naging daan upang si Urias ay mapatay. Dahil siya pinalagay ni David sa pinakaunahan ng digmaan na naging sani ng kanyang kamatayan. Siya rin ang naging dahilan upang magkasala ang iba pa niyang mga kasama at gayon din ay mapagtakpan ang kanyang mga pagkakasala. Makita natin dito na yung isang kasalanang malaki ni David ay umusbong pa na iba pang mga kasalanan na naging sani ng kanyang pagbagsak. Ngayon, sa ating ebanghelyo, muli ay ating natunghayan ang mga talinhaga na ginamit ni Jesus upang magturo sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Nagtuturo siya sa pamamagitan nito sa pamamaraang maunawa nito ng mga tao. At sarili niya niyang tinuturo at pinaliliwanag sa kanyang mga alagad. Kaya doon sa ating pong ebanghelyo, isa sa mga talinhagay namin dito muli ng Panginoon ay tungkol sa paghahasik. Pero dito, ang binigyan din dito ng Panginoon ay hindi nalalaman nung magsasaka kung paano tutubo at lalago ang binhi. Dahil yung magsasaka, hindi naman niya talaga babantayan araw-araw, oras-oras. Bagkus, pagkatapos siya itong itanim, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Maring balikan niya ito para diligan, ayusin, pero hindi niya napapasin at nalalaman kung paano ito lumalago at lumalaki. Hindi niya ito alam kung paano lumalago at lumalaki. At yan mga kapatid, ang madalas hindi natin nakikita rin kapag tayo ay nagkakasala. Madalas iniisip natin ang kasalanan ay isolated case natin o personal isolated case. Pero di natin kagad napapansin na kapag tayo nagkakasala, may social dimension ito. Nangangahulugan, hindi lang tayo ang naapektuhan ng pagkakasala natin, bagkus naapektuhan din ito ang ibang tao at lalo tigit ang simbahan, ang katawang mistiko ng ating Panginoon. Maring tayo, pag tayo nagkasala, lumalayo tayo sa Diyos. Yan yung kauna-unahang epekto ng pagkakasala. At aware tayo diyan. Pero minsan di tayo nagiging aware diyan. Kaya minsan, kapag tayo nagkakasala, para bagang hindi tayo nakukonsyensya. Yan ang nakakatakot. Yan ang nakakapangamba. Na kapag tayo nagkasala, hindi tayo nakukonsyensya, there's no more guilt feeling. Pero ano yung natawag nating social dimension dito? Yung naapektuhan din ng ating kapwa sa papaanong pamamaraan. Hindi tayo nagsisilbing mabuting halimbawa para sa kanila. Hindi tayo nagsisilbing mabuting halimbawa para sa kanila. Lalo tigit siguro kapag ang kasalanan na nagagawa natin ay nakikita ng mga bata. Lalo tigit kapag ang kasalanan, pagkakamali na nagagawa natin ay nakikita ng mga bata. Iba sabi nga natin, anumang ginagawa natin
na mali, pero nakikita ng mga bata, nagmimistulang tama ito sa mga bata. Bakit? Kasi ginagawa ng mga nakakatanda. Yung mga pagkakamali nating nagagawa, pag nakita ito ng mga bata, nagmimistulang tama ito sa kanila dahil nga nakikita nilang ginagawa natin ito. At hindi lang ang iba ang naapekto nito, maging ang simbahan. Di ba sabi ko nga sa inyo last Sunday, ang simbahan ay binubuo, hindi ng struktura, kundi ng bawat isa sa atin. Naapekto nito ang katawang mistiko ng ating Panginoon. Ito yung natawag nating ripple effect ng kasalanang nagagawa ng bawat isa sa atin. Kaya ang panawagan parati sa atin ay yung pagsisisit pagbalik loob. Pero hindi doon nagtatapos, doon sa repentance. Kundi simula pa lamang. Simula ng pagsasaayos. Pagsasaayos ng nasirang nagawa natin, pagpupuno ng mga pagkukulang na nagawa natin. Mga kapatid, nandyan ang kasalanan, nandyan ang tukso. Pero huwag din natin kalilimutan, nandyan ang Diyos, nandyan ang Kanyang biyaya upang tulungan tayo. Sa harap ng kasalanan, maring misa isipin natin kaya natin. Pero ang katotohanan, hindi. Mahina tayo. Kaya patuloy tayong ginagabay at pinalalakas ng Panginoon at gayon din ang kahalagahan ng patuloy nating pakikiisa sa simbahan at hindi sa Diyos upang tayo, sa halip na magkasala, ay higit na matuon ang ating sarili sa paggawa ng kabutihan. Amen. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos sa mana nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay, ating itutugon. Banal na maghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus, asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni na Isaiah Gabriel de Guzman at Eladio Cervantes at pamilya. Patuloy nating dalangin ang natatanging kahilingan ni Ina de Leon para sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Julie Cruz, Rica del Castillo. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Baby Basti Tuason at hindi na lahat ng mga tinamaan ng sakit na dulot ng COVID-19. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Father Ramon Orlando Rufino, Miguela Regalado, Vicente, Lucila, Mina Flor, Apolonio, Arcadia at Angel.
Ating idulog sa Diyos, iba pa nating tensyon at panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si Santo Tomas de Aquino ay ginugunita at ay kalugdan mo nawa, at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupulit pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kataasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, at idinis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santo Tomas de Aquino, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin na Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you all.
ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay Santo Tomas de Aquino, kami matuto ng maasa ang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ayon at ipahayag ang pagkakingat lakas, isabuhay pag-ibig
katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Kristo ay pag-ibig, tanda ng kaniyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.